At pag di ka sumunod sa kanilang kagustuhan ay ikaw din na may kanilang papatayin. Sa mga susunod na buwan, tatalakayin po ng kahanin sa inyo ang Maccabees. Ilang mga mahalagang kasaysayan doon na nagpapatunay ng ginawa ng mga Griego at Romano sa ating mga ninuno. Na kung hindi natin iiwan, kung hindi nila ipitigil ang mga offerings, lahat sila ay pinapatay. May isang pagkakataon na pilit po silang pinakain ng baboy. Subalit nanindigan ang mga kapatid natin sa tribe of Judah. Hindi sila bumitiw kahit pa nga kinuha ang kanilang mga buhay sa karumal-dumal at barbarik na pamamaraan. Mga kapatid, ang tribe of Judah, kung napansin ninyo nakalagay dito sa trono, ang symbol ng tribe of Judah po ay ang lion. Yan po, nakita ninyo at kasama po yan doon sa upuan. Ang simbolo po ng tribe of Ephraim ay ang bull. Bull, yan po kaya lahat po ay nandyan. Sapagkat, ang sabi ng ating bayhawa, kailanman hindi mawawala ang sitro o ang simbolo ng kapangyarihan. Mula sa tribe of Judah, yan ay inilipat sa tribe of Ephraim. Tayo ngayon ay kabilang sa tribe of Ephraim. Si Ephraim ay isa sa mga anak o anak ni Joseph. Iba, bunsong anak. Panganay niyan ay si Manasseh. Pero, ibinigay po yung kapangyarihan ay kay Ephraim. Kaya sa panahon natin, makikita natin ang kapangyarihan, ang sentro, ang trono, ay bubuhayin. Itatanyag, mag-uumpisa sa tribe of Ephraim. Itinago tayo ng Aba. Dinala tayo dito sa dulong silangan. In the eyes of the sea. At the ends of the earth. Ang kanyang mga tribo, ang kanyang remnants ay kanyang tinawag sa panahon ito sa pamamagitan ng kanyang mensahero, si Brother Roichi. Kung kaya nga, nagsasama-sama tayo ngayon. May ilang nagsasabi na para daw nabuo ang kahanin. Eh di pinuo nga. Bakit mga kailangan ng napakaraming paliwanag? Ay sinabi na nga that you will be a nation of priests, a nation of Levites. At ang mga Levita po ay nakakalat sa buong 12 tribes. Kasama po yan, hindi po yan isang tribo na nahiwalay. At nambuhin po ng ating mahal na mensahero ang kahanin dahil isa sa mga pillars ng kaharian ng Aba. Binuo ng mensahero, siyempre galing kay Aba. Nagkaroon tayo ng mga kahan. Nandito ngayon sa inyong harapan ng ating kahan. Gumagawa ng isang napakabanal at napakasagradong gawain upang itanyag ang mga kapistahan at ang pamamamaraan ng ating Aba. Kilalanin ito. Nakikita niyo ba mga kapatid, kunan ninyo ng video mula dito punta sa itaas, mula sa itaas punta sa baba, tingnan ninyo. Kung may time kayo ng video kayo sa itaas. Ang setup o ang setting sa Jerusalem parang ganito po. Ganito. Ganito ang kanilang pamamaraan. Ganito tayong lahat. Hindi po ito tulad ng babak, gaganyan-ganyan kayo dyan. Sa harap ng pader.
Wala pong ganun. Walang ganun. Dahil ang ating po pinupurit sinasabat, pinapatirapan ay ang ating abayhawa. Ang katotohanan, tanging sa katotohanan lamang. At kung tayo po sumunod, buong-buo nating sinusunod. Kaya pag sinabing unclean food, lahat ng unclean foods, di talaga natin kinakain. Tama? Pag sinabing mga kapistahan, susundin natin ang mga kapistahan. Naunawaan ng Aba, kung sa panahon na ito ay hindi pa natin nape-perfecto, hinihingi na po namin yan ng tawa sa Kanya. Nag-aaral pa tayo. Kaya nga, sa stage na ito, tayo po ay nasa purification stage. Ang bawat sarili natin, pinopurify natin sa mga pamamaraan ay tinuro din niya. Ang pinakahuli nga dyan ay ito, paglilinis ng ating mga sarili, galing sa abon ng Redeemer. Walang doktrina, walang halo na aral ng mga tao, kundi purong aral, dalisay na aral, dalisay na instruction lamang po ng ating abayhawa. Maaari sa mga darating na araw, mayroong kukudya sa atin. Hayaan nyo lang sila. Alam naman na natin yan. Di ba sinabi yan ni Aba? O ang sumunod sa akin, ay kukudyain. I-block, papahirapan. Anong tawag pa dyan? Hanggang sa papatayin. Pero wag na nila tayong patayin ngayon. Hindi na nila tayo mapapatay. Kasi hindi po tayo alipin ng sinuman. Walang sino mang aalipin sa mga pinili ng ating Aba. 10 times ang maghahari ay ang ating alayang. Tayo ang kanyang mga vessels upang mangyari ang bagay na yan. Kaya, ipagpunyi po natin ito. Yung mga nahihirapan, hindi kayo pinapunta dito ng Aba para pahirapan. Pero, ang sabi niya, afflict yourselves. O di kayo din naman, pahirapan ninyo ang inyong mga sarili. Hindi po si Aba may sabi niya. Ang sabi lang na pahirapan ninyo ang inyong mga sarili. Amen. Di ganyan nga. Hindi naman sinabi sa panahon ng duwa tayo magsuot ng saklon. Lilinawin po natin ito. Ngunit, sa mga kasaysayan na katala, sa panahon na nangangailangan ng isang matinding pagsisisi, sila po ay nagsusuot ng saklon. Kaya hindi po masama na tayo ay magsuot ng saklon sa panahon ng Day of Atonement. We are afflicting ourselves. Kung ang sinabi doon dry fasting okay, mag-dry fast po tayo. Pero kung talaga hirap pinahirap na kayo, hindi nga ginusto ng Abang nang namamatay ang isa sa atin. So, inom kayo ng kaunting tubig. Kung may inaatake dyan, may gamot po doon, magpagamot kayo. We have to survive. Dahil mahaba pa po ang journey ng kaharian ng Aba. At sa matama tayo sa journey na yan, wala po tayong hari dito sa lupa, mga kapatid. Ang hari natin ay sino? Si King Yahushai. Ang hari natin ay si King Yahushai. Ang sabi niya sa ating mensero, ihanda, gawin ang templo at ihanda ang templo. Kaya ngayon, nakahanda na po ang kanyang korona, nakahanda ang kanyang trono.
O kung sino man ang magsasabing maupo-upo dyan, ay hala, bumanat kayo dyan, umupo kayo dyan.